Sa isang payak na baryo sa Laguna na pinalilibutan ng mga kumikinang na palayan at malagon na kakahuyan, naninirahan si Juan Tamad, ang binatang kilalang kilala sa buong lugar dahil sa kanyang katamaran. Sa halip na magtrabaho o mag-aral, mas pinipili ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno ng bayabas, kung saan nakasabit ang kanyang paboritong duyan. Araw-araw, makikita si Juan sa kanyang duyan, nakahiga, nakapikit, at paminsan-minsan ay umaawit ng mahinahon, habang hinihintay ang paglaglag ng mga hinog na bunga ng bayabas sa kanyang duyan. Ang simpleng buhay na ito ang kanyang nakagawian, at sa totoo lang, wala siyang nakikitang dahilan para baguhin ito. Isang mainit na hapon, habang si Juan ay malalim ang iniisip at nakapikit sa duyan, narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina mula sa likod ng kanilang bahay. Juan, bumangon ka dyan at tumulong ka naman dito sa pag-aayos ng hapagkainan. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Juan, tinatamad na sumilip sa direksyon ng kanyang ina, at sa pinakamahinahon niyang boses ay sumagot, "Inay, mas masarap matulog sa ilalim ng puno." "Bukas na lang po ako tutulong, masarap matulog ngayon eh." Si Aling Maria ay malumanay na lumapit sa kanyang anak. "Anak, alam kong masarap ang magpahinga, pero tandaan mo, may oras para sa lahat. Hindi pwedeng pahinga na lang palagi." Napabuntong hininga si Juan, umiling ng bahagya, at sa wakas ay umupo sa duyan. "Inay, hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero tingnan mo, ang sarap ng simoy ng hangin, ang bango ng mga bulaklak, parang sinasabi nilang, Juan, magpahinga ka lang." Nakaramdam ng kaunting inis si Aling Maria ngunit pinili niyang manatiling mahinahon. Umupo siya sa tabi ng duyan, katabi ng kanyang anak. "Alam mo Juan, ang buhay ay parang puno ng bayabas na ito. Kailangan itong alagaan at pagyamanin. Kung palagi lang nating hahayaan na mahulog ang mga bunga nito ng kusa, hindi natin mararanasan ang tunay na ligaya ng ating mga pagsisikap." Tumingin si Juan sa mga sanga ng puno, sa mga dahon na kumikislap sa sinag ng araw. "Inay, sa tingin niyo ba talaga kailangan kong magbago? Masaya naman ako sa ganito." "Oo anak, masaya ka, pero pansamantala lang yan. Darating ang araw na kakailanganin mong harapin ang buhay na hindi lang puro pahinga. Gusto ko lang na handa ka pagdating ng panahong iyon," malumanay na tugon ni Aling Maria, habang hinahaplos ang kanyang anak sa braso. Tumango si Juan, tila may bahagi sa kanyang isip na nagising sa mga sinabi ng kanyang ina. "Sige po inay, susubukan ko po. Hindi ko po pinapangako, pero susubukan ko." Ngumiti si Aling Maria, puno ng pag-asa. "Salamat, anak. Ang pagbabago ay hindi isang araw lang. Unti-unti, basta't bukas ang puso mo sa pagbabago." Habang unti-unting lumulubog ang araw, si Juan ay naiwan sa duyan, nag-iisip, marahil sa kauna-unahang pagkakataon, tungkol sa kanyang kinabukasan. Malalim ang kanyang paghinga, bawat hinga ay tila ba isang hakbang patungo sa pagbabago na maaaring hindi pa bukas, ngunit darating din sa tamang panahon. Isang tanghaling tapat, habang si Juan ay mahimbing na nagpapahinga sa kanyang duyan sa ilalim ng puno ng bayabas, bigla siyang nagulantang sa isang kakaibang ingay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang maliit na nilalang, isang duwende, na nahihirapang magbuhat ng isang mabigat na sako. Sa una, takot at pagkagulat ang kanyang naramdaman. Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ni Juan, ang kanyang boses ay mahina sa pagtataka. Ang duwende, napawisan at hingal na hingal, ay tumingin sa kanya na may bahid ng pag-asa. "Ako si Masigasig," pagpapakilala nito, habang pilit na itinatayo ang sako. "Nangangailangan ako ng tulong kaibigan. Hindi ko na yata kakayanin pang dalhin itong sako na mag-isa sa aming tahanan sa kagubatan." Si Juan, bagaman nag-aalinlangan, ay hindi maitago ang kanyang pagkamausisa. "At bakit naman ako tutulong sa'yo? Ano ba kasi yung laman ng sako mo at bakit napakabigat niyan?" tanong niya, habang unti-unting bumabangon mula sa duyan. "Hindi ito ordinaryong sako Juan. Naglalaman ito ng mga butong mahiwaga na magdudulot ng sagaan ng ani. Kailangan kong dalhin ito sa amin upang may handa para sa pagtatanim," paliwanag ni Masigasig, ang kanyang mga matay lumiliwanag sa bawat salitang binibitawan. Nag-isip si Juan. Hindi siya sanay sa trabaho o anumang bigat ng responsibilidad, ngunit ang ideya ng mahika at gantimpala ay unti-unting umakit sa kanya. "Sige, tutulong ako, pero may kapalit ba to?"
Anong makukuha ko sa pagtulong ko sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang tono ay halo ng pag-aalinlangan at interes. Oo Juan, may gantimpala para sa'yo. Higit pa sa inaakala mong kayamanan, sagot ni Masigasig, na nakangiti. Habang tinutulungan ni Juan si Masigasig na buhatin ang sako, napagtanto niya ang bigat hindi lamang ng sako, kundi pati na rin ang responsibilidad ng kanyang desisyon. Habang sila'y naglalakad patungo sa kagubatan, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili, ang pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang araw-araw na gawain. Masigasig, bakit ka nagtitiwala sa isang katulad kong kilala sa katamaran? Tanong ni Juan, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nakikita ko ang potensyal sa bawat isa Juan. Hindi mahalaga kung ano ang nakaraan mo, kundi ang maaari mong gawin sa hinaharap, sagot ng duwende. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, nagsimula si Juan na makaramdam ng isang kakaibang kasiyahan, ang kasiyahan na nagmumula sa pagtulong at paggawa ng mabuti. Ito ay isang bagong pakiramdam para sa kanya, isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang mga araw ng paghiga lamang sa duyan. Marahil, ito ang simula ng isang bagong ako, bulong ni Juan sa sarili, habang tumatawid sila sa landas papunta sa tahanan ni Masigasig sa kagubatan. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, hindi lamang isang sako ang kanilang dala, kundi pati na rin ang bagong pag-asa at pananaw para kay Juan. Nang matapos tulungan ni Juan si Masigasig na dalhin ang mabigat na sako ng buto sa kanyang tahanan sa kagubatan, napansin ni Masigasig ang pagsisikap na ipinakita ng binata, kahit pa nga sa simula ay may pag-aalinlangan ito. Bilang pasasalamat sa natanggap na tulong, iniabot ni Masigasig ang isang mahiwagang walis kay Juan. Akala ko naman kung ginto o pera ang ibibigay mo. Ano po ba ang gagawin ko sa walis na ito? Tanong ni Juan, ang kanyang nooy kunot sa pagtataka habang pinagmamasdan ang walis. Si Masigasig, na may ngiting tila may alam na lihim, ay sumagot, Juan, hindi ito basta walis. Ito ay mahiwagang walis na lilinis ng anumang kalat sa isang hagod lamang, ngunit tandaan mo, gagana lamang ito sa kamay ng isang masipag. Si Juan, na ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalinlangan, ay muling nagtanong, paano ito makakatulong sa akin? Hindi ba mas madali kung ang ibibigay nyo na lang sa akin ay ginto? Juan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ginto o kayamanan, paliwanag ni Masigasig, ang kanyang mga matay taimtim na nakatingin kay Juan. Ang walis na ito ay simbolo ng pagsisikap at dedikasyon. Kapag ginamit mo ito ng may kasipagan, makikita mo hindi lamang ang pagbabago sa iyong paligid kundi pati na rin sa iyong sarili. Si Juan, na may bahid pa rin ng pagdududa, ngunit may munting kislap ng interes sa kanyang mga mata, ay nagtanong muli, at paano kung hindi ko ito magamit ng tama? Ano ang mangyayari? Si Masigasig ay lumapit at inilagay ang kamay sa balikat ni Juan, kung hindi mo ito magamit ng tama, walang mangyayari. Mananatili kang si Juan Tamad, at hindi mo mararanasan ang kasiyahang dulot ng pagkakaroon ng malinis at maayos na kapaligiran. Ang mahika ay nasa pagsisikap, Juan. Habang nag-uusap, umupo sila sa ilalim ng puno. Si Masigasig, sa kanyang malumanay na boses, ay nagpatuloy, isipin mo, Juan, kung paano makakatulong ang walis na ito sa iyo at sa iyong nanay. Sa bawat sulok ng inyong tahanan na lilinisin mo, sa bawat dumi na iyong mawawalis, unti-unti kang magbabago. Hindi lamang ang iyong tahanan ang magiging maaliwalas, kundi pati na rin ang iyong buhay. Si Juan, habang hawak ang walis, ay tila unti-unting nagigising sa isang bagong pananaw. Ibig niyo bang sabihin Masigasig, na ang simpleng pagwawalis ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa aking buhay? Oo Juan, tugon ni Masigasig. Ang bawat hagod mo ng walis na ito ay hindi lamang paglilinis ng sahig kundi paglilinis ng iyong mga gawi. Ang bawat paggalaw mo ay hakbang palayo sa katamaran, palapit sa isang mas masigla at masaganang buhay. Napabuntong hininga si Juan, tila unti-unting sumisibol ang determinasyon sa kanyang puso. Sige, Masigasig, susubukan ko. Kung ito ang kailangan upang magbago ako, gagamitin ko ang walis na ito hindi lamang para linisin ang aming tahanan kundi para rin linisin ang aking sariling buhay. Si Masigasig ay nakangiti na tumayo, tandaan mo Juan, nasa iyong mga kamay ang mahika. Nasa iyong pagsisikap ang tagumpay. Habang papalayo si Masigasig, nanatili si Juan sa ilalim ng puno, hawak ang walis,
Ang isipan ay puno ng mga bagong ideya at posibilidad. Pag-uwi ni Juan sa kanilang bahay, bitbit ang mahiwagang walis na regalo ni Masigasig. May bahagi sa kanyang isip na umaasa na ang simpleng walis ay maaaring baguhin ang kanyang buhay. Subalit, ang kanyang pag-aalinlangan at katamaran ay tila mas malakas pa. "Panoorin mo, inay," sabi ni Juan habang ipinapakita sa kanyang ina ang walis. Sabi ni Masigasig, itong walis daw ay mahiwaga. Isang hagod lang, malilinis ang buong bahay. Tingnan natin kung totoo. Habang hawak ang walis, itinutok ni Juan ito sa isang sulok ng kanilang sala na puno ng alikabok at mga kalat. Inaasahan niyang makikita niya ang isang milagro. Ngunit paghagod niya, halos walang nangyari. Tila isang normal na walis lamang ito na naglipat ng kaunting alikabok mula sa isang lugar papunta sa isa pa. Ano ba yan? Wala naman palang hiwaga ito, inis na sambit ni Juan, habang tumatawa siyang may halong pagkadismaya. Si Aling Maria, na kanina pa nanonood, ay lumapit at kinuha ang walis mula sa kanyang anak. "Hayaan mong ako naman ang sumubok, Juan. Baka naman kasi hindi lang tama ang iyong paghawak." Maingat niyang hinawakan ang walis at sinubukan na linisin ang parehong sulok. Gayunpaman, tulad ng naranasan ni Juan, walang kakaiba o mahiwagang nangyari. "Mukhang tama ka, anak, isa lamang itong ordinaryong walis," sabi niya, bagaman may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Juan at kinuha muli ang walis. "Akala ko pa naman, ito na ang sagot sa lahat ng problema ko," anya habang malungkot na nilalaro ang walis sa kanyang mga kamay. Tumabi sa kanya si Aling Maria at dahan-dahan na hinaplos ang kanyang likod. "Anak, walang mahika ang makakalutas ng mga problema natin. Nasa atin ang kapangyarihan na baguhin ang ating kapalaran." "Alam ko po, inay. Pero, nakakapagod lang isipin na kailangan ko pang magsumikap ng husto." "Sana may madaling paraan," tugon ni Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. "Naiintindihan kita, Juan. Pero tandaan mo, ang totoong pagbabago ay nangangailangan ng panahon at pagsisikap. Siguro, hindi pa ito ang tamang oras para sa iyo, pero darating din iyon," wika ni Aling Maria, puno ng pag-unawa at suporta. Habang nag-uusap sila, iniisip ni Juan ang tungkol sa sinabi ng duwende. Pero para lang sa mga taong masipag, naalala niya, marahil ay hindi pa siya handa sa mga biyayang iniaalok ng walis o ng buhay. Napagtanto niyang may mas malalim pa siyang kailangang matutunan tungkol sa kahulugan ng pagsisikap at dedikasyon. Bumalik si Juan sa kanyang duyan, bitbit ang walis. Habang siya'y nakahiga at pinagmamasdan ang kalangitan, napaisip siya kung talaga bang gusto niya ang pagbabago, o mas pipiliin na lang ba niyang manatili sa kung ano ang kanyang nakasanayan. Sa mga sandaling iyon, ang walis ay hindi lamang isang gamit para sa paglilinis, kundi isang simbolo ng mga pagpipilian at mga hamon na kinakailangan niyang harapin. Habang lumilipas ang mga araw sa maliit na baryo, ang epekto ng katamaran ni Juan ay unti-unting nagiging kapansin-pansin. Ang maliit na bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang ina, ay nagsimulang maging magulo at maalikabok. Ang kanilang bakuran na dati-rati mayroong sigla, ay ngayoy tigang at nagkalat ang mga dahon na hindi napupulot. Ang mga kapitbahay ay paminsan-minsang nagtitinginan at nagbubulungan tungkol sa katamaran ni Juan, na tila ba isang sakit na unti-unting kumakalat at sumisira sa imahe ng kanilang masipag na komunidad. Isang umaga, matapos ang isa na namang araw ni Juan, na walang ginawa kundi ang humiga sa kanyang duyan, nagpa siya ang ina ni Juan, si Aling Maria, na kausapin ang kanyang anak. Nakita niya si Juan sa kanyang paboritong lugar, nakahiga sa duyan sa ilalim ng puno ng bayabas, nakapikit at tila malalim ang iniisip. "Juan anak, mag-usap naman tayo," mahinahon na sambit ni Aling Maria, habang papalapit sa kanya. "Opo inay, ano po ba yun?" sagot ni Juan, hindi man lang idinilat ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Aling Maria bago nagsimula. "Anak, napapansin mo ba ang nangyayari sa ating tahanan at sa ating bakuran? Tingnan mo, ang daming dapat gawin, ang daming dapat linisin at ayusin. Hindi tayo maaaring mabuhay ng ganito." Dahan-daang bumangon si Juan, umupo, at saka tumingin sa paligid. Totoo nga, ang lugar ay tila naging isang malaking gulo. "Naiintindihan ko po inay, pero, alam nyo naman po, hindi ako sanay sa ganoong kadaming trabaho." "Juan, walang ipinanganak na sanay agad sa trabaho. Lahat yan ay natututunan.
Kailangan mong magsimula sa maliit, unti-unti. Hindi habang buhay ay nandito ako para asikasuhin ang lahat ng ito. Paano kung wala na ako? Paano ka na? Malumanay ngunit may diing tanong ni Aling Maria. Tumitig si Juan sa kanyang mga kamay, tila ba biglang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko po alam, inay. Pero, parang ang hirap-hirap naman yatang mag-isa. Hindi mo kailangang mag-isa, anak. Nandito ako, handang tumulong at magturo sa'yo. Pero kailangan mong magsikap, kailangan mong subukan. Ayokong isipin mo na habang buhay kang magiging ganito, paliwanag ni Aling Maria, puno ng pag-aalala at pagmamahal para sa kanyang anak. Sa mga oras na iyon, unti-unting nagising ang isang bahagi ng puso ni Juan na matagal na niyang pinabayaan. Tila ba may kumakatok sa kanyang konsensya, nag-uudyok sa kanya na kumilos, na baguhin ang kanyang nakasanayan. Sige po, inay, susubukan ko. Hindi ko po ipapangako na magiging madali, pero susubukan ko. Ayaw ko rin naman po na maging pabigat sa inyo o sa sino man, sabi ni Juan, sa wakas ay may bakas ng determinasyon sa kanyang mukha. Tumango si Aling Maria, ngumiti, at niyakap ang kanyang anak. Salamat, Juan. Iyon lang naman ang hinihiling ko. Ang subukan mo. Sa araw na iyon, nagsimula ang unti-unting pagbabago ni Juan. Hindi madali, at hindi rin biglaan, ngunit sa bawat maliit na hakbang, sa bawat munting pagsisikap, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng paggawa at responsibilidad. Ang dating tamad na si Juan ay dahan-daang nagising sa katotohanan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Isang maaraw na umaga, habang si Juan ay nagpapahinga sa kanyang duyan, napansin niya ang kanyang ina na si Aling Maria na napapagod sa paglilinis ng kanilang maliit na tahanan. Nakita niya ang kanyang ina na nahihirapan, yumuyuko ng paulit-ulit upang punasan ang sahig at alikabok sa mga kasangkapan. Ang tagpo ay tila nagbukas sa isipan ni Juan ng isang bagong realidad. Napabuntong hininga si Juan, bumaba mula sa duyan, at dahan-dahan na lumapit sa kanyang ina. Inay, hayaan niyo po akong tumulong, alok niya, ang boses ay may bahid ng determinasyon. Napalingon si Aling Maria, mukhang pagod ngunit ngumiti nang makita ang kanyang anak na lumalapit. Talaga Juan, handa ka na bang tulungan ako? Opo, inay. Naisip ko, baka oras na para subukan ko ang walis. Hindi lang po basta gamitin, kundi gamitin ng may pagsisikap, sagot ni Juan, habang kinukuha ang mahiwagang walis mula sa sulok ng silid. Hawak ang walis, pinagmasdan ito ni Juan. Sabi ni Masigasig, may kapangyarihan ito na hindi ko pa lubos na napapahalagahan. Marahil ngayon na ang oras para patunayan ko sa aking sarili na kaya ko, isip niya. Nagsimula siyang magwalis. Sa una, dahan-dahan lang, ngunit unti-unti niyang binigyan ng lakas at sigasig ang bawat hagod. Sa kanyang pagkamangha, ang walis ay tila ba nabuhay. Ang simpleng galaw ng kanyang mga kamay ay tila nagutos sa walis na magsimulang gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay. Nagsimula ito sa pagwalis sa sahig, kung saan ang bawat hagod ay nagiiwan ng kislap na tila bagong sahig ang kanyang nililinis. Mula sa madilim at makapal na alikabok na naipon sa mga sulok, ang bawat dumi ay tila magnet na hinihila ng walis, nawawala na parang bula. Hindi lamang sa sahig natapos ang gawain ng walis. Itinaas ni Juan ang walis sa ere, at parang may sariling isip, sumunod ito sa direksyon ng kanyang kamay. Kusang pumunta ang walis sa mga bintana, kung saan ang mga salaming matagal nang hindi napupunasan, ay agad naging malinaw at walang bahid ng dumi. Mula sa mga bintana, gumalaw ang walis patungo sa mga dingding. Ang mga lumang sapot ng gagamba at iba pang dumi na kumapit sa dingding sa paglipas ng panahon, ay kusang natanggal, nag-iwan ng mga dingding na tila bagong pintura ang hitsura. Pagkatapos linisin ang mga dingding, itinutok ni Juan ang walis sa kisame. Dito, mas lalo siyang namangha. Ang mga kisame na dati ay puno ng mga sapot at alikabok ay nalinis ng walis na tila dinaanan ng mahika. Ang bawat sulok ng kisame, maging ang mga bahagi na mahirap abutin, ay kuminis at lumiwanag, nagpakita ng bagong anyo na hindi kailanman naabot ng simpleng paglilinis. Sa bawat hagod ng walis, hindi lamang nito nilinis ang kanilang tahanan, kundi pati na rin ang puso ni Juan. Habang pinapanood niya ang kanyang tahanan na nagbabago mula sa madilim at maruming lugar, patungo sa isang maaliwalas at malinis na espasyo, naramdaman niya ang isang malalim na pagbabago sa kanyang sarili.
Ang pakiramdam ng kapangyarihan at pagkaproduktibo ay bumuhos sa kanya, nagbigay ng bagong sigla at inspirasyon. Inay, tingnan niyo po, sigaw ni Juan, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbabago sa kanilang paligid. Si Aling Maria, na ngayon ay nakatayo at pinapanood ang kanyang anak, ay hindi mapigilan na mamangha. Nakakamangha, Juan. Tama nga ang duwende, may mahika ang walis, pero nangangailangan ito ng tunay na pagsisikap para gumana. Habang ginagamit ni Juan ang walis, isang bagong damdamin ang kumalat sa kanyang kalooban, ang damdamin ng kapangyarihan na mayroon ang pagsisikap. Inay, parang iba ang pakiramdam. Hindi lamang dahil sa walis, kundi parang mas magaan ang loob ko at mas masaya. Tama ka, Juan. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagsisikap, at pagkamit ng mga resulta mula sa sarili mong sipag at tiyaga, tugon ni Aling Maria, lumapit at niyakap ang kanyang anak. Proud ako sa'yo, anak. Sa mga sandaling iyon, si Juan ay napuno ng bagong pag-unawa sa halaga ng kanyang mga gawain. Hindi na siya basta-basta magpapahinga at maghihintay na mahulog ang biyaya, bagkus, siya na ngayon ay aktibong kikilos para makamit ito. Simula ngayon, Inay, magiging iba na. Gusto kong patunayan hindi lang sa inyo kundi pati na rin sa aking sarili, na kayang-kaya kong maging masipag at responsable, pangako ni Juan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Ang araw na iyon ay naging isang mahalagang yugto sa buhay ni Juan. Hindi lamang niya natutunan ang kahalagahan ng pagsisikap, kundi natuklasan din niya ang kanyang kakayahang baguhin ang kanyang mundo, sa pamamagitan ng sarili niyang mga kamay. Sa sumunod na mga linggo, nakita ni Juan ang tunay na halaga ng pagsisikap. Araw-araw, kasama ang kanyang mahiwagang walis, tinutulungan niya si Aling Maria sa mga gawain sa bahay at maging sa bukid. Hindi lamang ang loob ng kanilang tahanan ang nalinis at naayos, kundi pati na rin ang kanilang maliit na bukirin ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Isang umaga, habang sila ay nagtatanim ng mga bagong binhi sa bukid, napansin ni Aling Maria ang hindi pangkaraniwang sigla sa kanyang anak. Juan, anak, napakalaki ng iyong pinagbago. Noon, hindi kita mapakilos, ngayon ikaw na ang nangunguna sa trabaho, masayang wika niya habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno. Ngumiti si Juan, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Inay, hindi ko rin po akalain na magugustuhan ko ang pagtatrabaho. Parang may bago akong lakas na naramdaman mula nang gamitin ko ng maayos ang walis. Talaga nga namang mahiwagay ang walis na yan. Pero anak, hindi lang dahil sa walis kung bakit nagbago ang lahat. Dahil din yan sa iyong pagsisikap at pagbabago ng iyong pananaw sa buhay, paalala ni Aling Maria, puno ng pagmamalaki. Habang nag-uusap, napansin nilang dumaan ang ilan sa kanilang mga kapitbahay, tumigil at pinuri ang kanilang mga tanim. Juan, kahanga-hanga ang ginawa mo dito ah. Dati-rati hindi kita makitang pinagpapawisan, biro ng isa nilang kapitbahay na si Mang Nestor. Tumawa si Juan, isang tunog na bihira nilang marinig mula sa kanya dati. Opo Mang Nestor, nagbago na po, hindi na po ako ang Juan Tamad na kilala nyo noon. Naisip ko po, mas marami pala akong magagawa kung sisikapin. Nagpatuloy ang positibong pag-uusap, at nang umalis ang mga kapitbahay, tumingin si Juan sa paligid. Ang mga halaman ay luntian at buhay na buhay, ang lupa ay basa at malusog, lahat ng ito ay bunga ng kanyang pagsisikap. Inay, salamat po sa hindi pagsuko sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararanasan ang ganitong kasiyahan sa puso, sambit ni Juan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Anak, walang anuman yun. Ang mahalaga, nakita mo sa iyong sarili ang halaga ng pagsisikap. Tandaan mo, kahit anong hirap, may nakalaang ginhawa at tagumpay sa huli, tugon ni Aling Maria, hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang pinagbuti ni Juan ang kanyang mga gawain. Hindi lamang siya tumulong sa bukid, kundi pati na rin sa pag-aayos ng kanilang bahay at pagtulong sa iba pang mga gawaing komunidad. Ang balita tungkol sa kanyang pagbabago ay mabilis na kumalat sa buong baryo, at sa bawat papuri at ngiti na natanggap niya, lalo lamang lumalim ang kanyang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng pagsisikap at dedikasyon. Ang dating tamad na binata ay ngayon ay kilala bilang Juan Masipag, isang halimbawa ng positibong pagbabago at inspirasyon sa kanyang komunidad. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid, si Juan ay naupo sa ilalim ng puno ng bayabas.
Nakaramdam siya ng matinding pagod. Inilapag niya ang mga gamit at isinandal ang kanyang likod sa puno. Napapagod na rin ako, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga dahon ng bayabas na unti-unting bumabagsak sa lupa. Habang nakapikit siya, nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang alaala ng mga panahong wala siyang ginagawa kundi ang maghintay na lamang. Bumalik sa kanyang isip ang simpleng buhay na iyon, ang walang alalahanin, walang obligasyon, at walang hirap. Bakit nga ba ako nagpapakapagod ngayon? Tanong niya sa sarili. Dati, kahit wala akong ginagawa, nakakaraos naman ako. Habang nilalaro niya ang mga dahon sa kanyang kamay, nagsimulang bumalik ang dating tukso, ang muling humilata sa duyan, hintayin ng biyayang kusa na lang babagsak mula sa puno, at hayaang ang mga bagay ay dumaloy ng walang pagsisikap. Pakiramdam ni Juan, ang pagbalik sa dati niyang gawi ay tila isang madali at komportableng opsyon. Siguro, bulong niya, isang araw lang ng pahinga. Wala namang masama, di ba? Pero bago pa siya tuluyang mahulog sa tukso ng tamad na pamumuhay, isang maliit na ingay ang narinig niya sa likod ng puno. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita si Masigasig, ang duwendeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang walis. Tila ba galing sa ibang mundo, lumapit si Masigasig na may seryosong ekspresyon sa mukha. Juan, sabi ni Masigasig, alam kong napapagod ka, pero huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Kung babalik ka sa dati mong ugali, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At tandaan mo, ang kapangyarihan ng walis ay hindi magtatagal kung patuloy mong babaliwalain ang halaga ng pagsisikap. Napabuntong hininga si Juan. Alam niyang tama si Masigasig. Masigasig, napapagod na rin ako. Minsan parang ang hirap-hirap ng lahat. Naisip ko lang, ano ba ang mangyayari kung babalik ako sa dati kong gawi, kahit sandali lang? Hindi ba ako karapat-dapat din ng pahinga? Umupo si Masigasig sa tabi ni Juan, tinitigan siya ng malalim. Juan, walang masama sa pahinga. Ngunit ang tunay na pahinga ay nararapat lamang makuha kapag pinaghirapan mo. Huwag mong kalimutan na may responsibilidad ka hindi lamang sa sarili mo, kundi pati na rin sa iyong ina at sa mga taong umaasa sa'yo. Ang pagbabago mo ay hindi lamang para sa iyong sariling kapakanan. Tumingin si Juan sa walis na nasa tabi niya. Naalala niya ang mga araw na ginamit niya ito, at kung paanong ang bawat pagsisikap ay nagbubunga ng kaginhawaan at kaligayahan. Alam ko, Masigasig. Alam kong tama ang sinasabi mo. Pero bakit parang minsan, napakahirap? Bakit ang mga dating gawain ay parang napakadaling balikan? Ngumiti si Masigasig at hinawakan ang balikat ni Juan. Ganyan talaga, Juan. Ang tunay na pagbabago ay hindi madali. Hindi ito isang daan na walang balakid. Ngunit, sa bawat pagkakataong pipiliin mo ang pagsisikap kaysa sa katamaran, mas lalo kang tumitibay. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng walis ay hindi lamang sa paglilinis ng bahay. Ito ay sumasalamin sa paglilinis ng iyong pananaw sa buhay. Kung babalik ka sa dati mong gawi, mawawala ang mahika ng walis, at kasama nito, ang mga aral na natutunan mo. Tumango si Juan, ngayon ay mas mulat na sa kanyang mga responsibilidad. Tama ka, Masigasig. Napapagod man ako, hindi ko dapat balewalain ang mga natutunan ko. Hindi na ako si Juan Tamad, at ayaw ko nang balikan ang panahong wala akong pakialam. Ngumiti si Masigasig, tumayo, at marahang tinapik si Juan sa balikat. Tandaan mo, Juan, kaya mo yan. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami at higit sa lahat, ang iyong mga mahal sa buhay na pinaghuhugutan mo ng lakas. Habang si Masigasig ay dahan-daang nawawala sa kanyang paningin, tumayo si Juan, puno ng bagong lakas at determinasyon. Hindi na niya hinayaan ang tukso ng pagbabalik sa tamad na pamumuhay na hilain siya pababa. Mula sa araw na iyon, natutunan ni Juan na ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pagkatao, at ang tunay na pahinga ay nararapat lamang sa mga nagsumikap at nakamit ang kanilang layunin. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, nag-iwan si Masigasig ng isang hamon para kay Juan. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagsisikap sa loob ng isang buwan, may espesyal akong regalo para sa iyo. Ngunit tandaan mo, Juan, kung babalik ka sa iyong dating ugali ng katamaran, ang mahiwagang walis, ang simbolo ng iyong pagbabago, ay maglalaho. Tumango si Juan, bagaman may bahid ng kaba sa kanyang dibdib. Tatanggapin ko ang hamon mo, Masigasig. Handa akong patunayan na kaya kong manatili sa landas ng pagsisikap.
Sa unang araw ng hamon, maaga pa lamang ay bumangon na si Juan. Habang hinaharap ang mga gawain sa bahay at bukid, nadama niya ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi lamang pisikal na pagod ang kanyang kalaban, kundi pati na rin ang tukso ng pagnanais na bumalik sa dating gawi. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga saglit sa ilalim ng puno ng bayabas, lumapit ang kanyang ina na may dalang sariwang inumin. "Mukhang pagod na pagod ka, anak," sabi ni Aling Maria habang inaabot ang baso kay Juan. "Totoo po, inay. Pero kailangan kong ipagpatuloy ito. May hamon po kasi sa akin si Masigasig, at ayokong mawala ang walis na ito. Alam kong simbolo ito ng aking pagbabago," tugon ni Juan, pinipilit ang ngiti sa kabila ng pagod. Napansin ni Aling Maria ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. "Ipinagmamalaki kita, Juan. Alam kong hindi madali ang iyong pinagdadaanan, pero nakikita ko ang iyong pagsisikap at pagbabago." Sa mga sumunod na araw, nasubukan ng paninindigan ni Juan sa iba't ibang paraan. Minsan, habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, lumapit ang ilan sa kanyang mga kaibigan at inaya siyang sumama sa kanilang paglalakbay sa bayan. Tukso ito para kay Juan, isang paalala sa mga araw na wala siyang ginagawa kundi ang maglibang. "Juan, sumama ka na sa amin. Minsan lang naman. Magpahinga ka naman sa trabaho mo," aya ng isa niyang kaibigan. Ngumiti si Juan, ngunit mariin ang kanyang pagtanggi. "Pasensya na mga kaibigan. May mahalaga akong dapat tapusin. Salamat sa inyong imbitasyon, pero kailangan kong manatili dito." Bumalik siya sa kanyang gawain, ngunit sa loob-loob niya, naroon ang pag-aalinlangan at takot. "Tama ba ang desisyon ko? Sapat ba ang aking ginagawa?" tanong niya sa sarili. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang natutunan na ang bawat pagtanggi sa tukso ay nagpapatibay sa kanyang loob. Ang mga gawain sa bukid at tahanan ay naging mas madali, hindi dahil sa mahiwagang walis, kundi dahil sa kanyang lumalagong lakas at determinasyon. Habang lumilipas ang mga araw matapos ang matagumpay na pagsubok ni Juan, unti-unting napagtanto niya ang tunay na halaga ng pagsisikap. Hindi na lang ito isang bagay na kailangan niyang gawin dahil sa hamon ni Masigasig. Sa halip, ang bawat oras ng pagtatrabaho, bawat pawis na ibinubuhos, at bawat gawain na natatapos ay nagdadala ng kakaibang saya at pagpapakumbaba sa kanyang puso. Isang umaga, habang maaga pa at nagbubukang liwayway, bumangon si Juan ng mas maaga kaysa dati. Ang kanyang ina, si Aling Maria, ay nagulat nang makita siyang bumabangon na bago pa man sumikat ang araw. "Juan, anak, bakit ang aga mo?" tanong niya, may halong gulat at tuwa sa kanyang tinig. "Maglilinis na po ako ng bakuran, inay. At pagkatapos, aayusin ko na rin ang harap ng bahay," sagot ni Juan habang inaayos ang kanyang tsinelas at handa nang magsimula. Napangiti si Aling Maria at hindi mapigilan ang luha. Ang anak na dati-rati ay hindi magising ng maaga at laging nagpapalusot sa mga gawaing bahay, ngayon ay tila ba ibang tao na. "Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kitang ganito kasipag." Ngumiti si Juan, at tumingin sa malinis na paligid. "Alam nyo, inay, dati parang ang hirap-hirap ng ganitong mga gawain. Pero ngayong nasanay na ako, hindi na ito kasing bigat tulad ng dati. At higit sa lahat, masarap ang pakiramdam kapag natatapos ko ang isang bagay dahil alam kong pinaghirapan ko ito." Habang kinukuha ni Juan ang kanyang mga gamit para magtrabaho, dumaan ang ilang mga kapitbahay. Napansin nila ang masipag na binata na dati palaging nakahiga sa ilalim ng puno, ngunit ngayon ay abala sa mga gawain. "Juan, hindi ka na ba bumabalik sa dating ugali mo? Ang sipag mo na," sabi ni Mang Nestor, ang isa sa mga nakatatandang kapitbahay. Ngumiti si Juan habang humihinto sandali sa kanyang ginagawa. "Hindi na po, Mang Nestor. Napagtanto ko pong mas maraming magagawa kapag nagsisikap. At mas masarap po ang buhay kapag may natatapos akong trabaho, kaysa sa wala akong ginagawa. Hindi namin inasahan to, Juan. Natutuwa kaming makita na hindi ka na si Juan Tamad," dagdag ni Aling Linda, isa pang kapitbahay na napadaan. Napatango si Juan, may halong saya at pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Salamat po, masarap po palang tumulong at maging masipag. Kung dati po, iniisip kong wala akong silbi, ngayon alam kong marami akong magagawa para sa iba't ibang gawain." Patuloy si Juan sa pagtulong sa kanyang ina sa bahay, at hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang tumulong sa kanyang mga kapitbahay.
Nang may nasira sa bubong ng bahay ni Mang Ramon, si Juan ang unang nag-alok ng tulong. Mang Ramon, tutulungan ko po kayong ayusin yan. Sabay-sabay na natin gawin para mabilis matapos. Nagulat si Mang Ramon sa pagiging bukas palad ni Juan. Maraming salamat Juan. Hindi ko inakalang ikaw ang unang mag-aalok ng tulong. Ikaw na talaga ang bagong Juan. Habang tinutulungan ni Juan si Mang Ramon, napansin niya ang kakaibang kasiyahan na dulot ng pagtulong sa iba. Hindi lamang niya natutunan ang halaga ng sipag para sa sariling kapakanan, kundi ang pakinabang nito sa pagtulong sa komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalim ang pagbabagong nararamdaman ni Juan. Hindi na niya gaanong ginagamit ang mahiwagang walis, sapagkat natutunan niyang sapat na ang kanyang sariling sipag at determinasyon upang matapos ang mga gawain. Hindi ko na kailangan ng mahika, sabi ni Juan sa sarili habang pinagmamasdan ang walis na nakasabit sa isang tabi. Ang tunay na mahika pala ay nasa aking mga kamay. Isang gabi, habang nag-uusap si Juan at si Aling Maria sa harap ng kanilang bahay, ibinahagi ni Juan ang kanyang nararamdaman. Inay, hindi ko po akalaing magagawa ko ang lahat ng ito. Dati, iniisip ko na mas mabuti na ang wala akong gawin, pero ngayon, nararamdaman ko pong mas masarap pala ang buhay kapag ikaw mismo ang kumikilos. Tama ka anak, ang buhay ay nagiging mas makabuluhan kapag pinaghihirapan mo ang iyong ginagawa. At tandaan mo, hindi lamang sarili mo ang natutulungan mo, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid mo, sagot ni Aling Maria, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Habang nagkukwentuhan ang mag-ina, dumaan ang ilang kapitbahay at binati si Juan. Sa buong baryo, kumalat na ang balita tungkol sa pagbabago ng dating tamad na binata. Ngayon, si Juan ay kilala na hindi bilang si Juan Tamad kundi si Juan Masipag. At sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Juan ang kanyang mga nagawa at ang saya sa mga mukha ng mga taong natulungan niya, napagtanto niya na ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Masigasig, kundi ang pagtitiwala at respeto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang dating tamad na binata ay nagbago na, at ito ay dahil natutunan niya ang halaga ng pagsisikap, paninindigan, at pagmamalasakit sa iba. Sa pagtatapos ng buwan ng pagsusumikap ni Juan, dumating muli si Masigasig. Naglakad siya patungo sa bahay ni Juan habang pinagmamasdan ang pagbabagong naganap sa paligid. Malinis ang bakuran, sagana ang mga tanim, at ang dating magulong bahay ay maayos at masigla. Ngayon, hindi na ang dating tamad na Juan ang nakikita niya, kundi isang binatang hitik sa sigla at determinasyon. Juan, tinig ni Masigasig mula sa may pintuan, narito ako para tuparin ang aking pangako. Lumabas si Juan, nakangiti, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mukha. Masigasig, hindi ko inaasahan na babalik ka. Pero, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magbago. Ngumiti si Masigasig, nakikita ko ang malaking pagbabago sa iyo, Juan. Hindi lamang ikaw ang nakinabang sa iyong pagsisikap, kundi ang iyong ina at mga kapitbahay din. Bilang gantimpala, narito ang isang espesyal na regalo. Mula sa kanyang maliit na supot, inilabas ni Masigasig ang isang maliit na sako ng palay. Ang mga butil nito ay kumikislap na parang ginto, at agad na napansin ni Juan ang kakaibang enerhiya na nagmumula dito. Ang palay na ito, paliwanag ni Masigasig, ay hindi basta-basta. Kapag itinanim mo ito, tutubo itong muli pagkatapos ng bawat anihan. Ang bawat butil ay magbibigay ng masarap, malambot, at masaganang bigas, na hindi nasisira kahit sa pinakamalakas na bagyo. Ngunit Juan, tandaan mo ito, hindi mo maaaring angkinin ang mga ani para sa iyong sarili lamang. Ang mga ani mula sa palay na ito ay dapat mong ipamahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Nagulat si Juan sa kanyang narinig. Tinitigan niya ang sako ng palay sa kanyang mga kamay at napaisip. Masigasig, napakaganda ng regalo na ito. Pero, bakit kailangan kong ipamahagi? Hindi ba't maaari kong gamitin ito para sa amin ng nanay ko, para sa aming kaginhawahan? Tumingin ng matalim si Masigasig kay Juan, ngunit may kalakip na kabaitan sa kanyang mga mata. Juan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o pera. Ang yaman ay nasa kakayahan mong magbahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Kung ang palay na ito ay gagamitin mo lamang para sa sarili mong kapakinabangan, mawawala ang bisa nito.
Napaisip si Juan, hinawakan niya ang sako ng palay at napabuntong hininga. Sa totoo lang masigasig, gustuhin ko mang magpayaman gamit ang palay na ito, alam kong hindi iyon ang tamang gawin. Napatunayan ko na sa sarili ko, at sa tulong ng mga aral na itinuro mo, na ang tunay na saya at ginhawa ay nagmumula sa pagtulong sa iba. Kung iyon ang kondisyon, tatanggapin ko. Ngumiti si Masigasig nang makita ang pag-uunawa ni Juan. Tama ang iyong desisyon. Napakalaki ng naabot mong pagbabago. Nagsimula ka bilang isang tamad, ngunit ngayon, hindi lang sipag ang natutunan mo rin ang halaga ng pagbabahagi. Sa sandaling iyon, dumating si Aling Maria, bitbit ang ilang inumin at pagkain. Anak, sino ang kausap mo dyan? Tanong niya habang papalapit. Si Masigasig po, inay. Binigyan niya ako ng isang napaka-espesyal na regalo, sagot ni Juan, sabay abot sa sako ng palay. Mahiwagang palay ito, inay. Hindi namamatay at hindi nauubos, pero kailangan ko raw itong ipamahagi sa mga nangangailangan. Napatigil si Aling Maria. Hawak ang isang tasa ng kape, at tinitigan ng palay. Anak, napakagandang biyaya niyan. Pero mas maganda pa ang aral na dala nito. Ang tunay na pagpapala ay nasa pagbabahagi ng mga biyaya sa iba. Tumango si Juan, hawak-hawak ang sako ng palay sa kanyang mga kamay. Opo, inay, naisip ko rin po iyon. Kung itatago ko lang ang biyayang ito, mawawala rin ang halaga nito. Pero kung ipamamahagi ko, mas maraming makikinabang, at mas magiging makabuluhan ang biyaya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa dumilim ang langit. Si Masigasig ay tahimik na nakikinig sa mga plano ni Juan. Inilahad ni Juan ang kanyang hangarin, na gamitin ang palay para makatulong sa mga kapitbahay na nahihirapan sa kanilang kabuhayan, para makapagbigay ng pagkain sa mga nagugutom, at para masigurong ang bawat isa sa kanilang baryo ay magkakaroon ng sapat na makakain, lalo na sa panahon ng krisis. Sa pagtatapos ng gabi, nagpaalam na si Masigasig. Juan, natutunan mo na ang aral ng pagsisikap at pagbabahagi. Sa iyong mga kamay, magiging mabunga ang palay na ito, hindi lamang para sa iyo kundi para sa lahat ng nangangailangan. Magpatuloy ka sa iyong landas, at lagi mong tandaan, ang tunay na yaman ay nasa puso ng isang nagbibigay. Naiwan si Juan at si Aling Maria na nakatingin sa mahiwagang palay, puno ng pasasalamat sa kanilang natanggap na biyaya. At sa kanilang puso, alam nila na ang kanilang misyon ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng mga tao sa kanilang komunidad. Ang tunay na yaman ni Juan ay hindi na matutumbasan ng ginto o kayamanan, ito ay nakasalalay sa kanyang kakayahang tumulong at magbahagi ng kanyang natutunan at natanggap. Sa mga sumunod na araw, matapos matanggap ang mahiwagang palay mula kay Masigasig, agad na isinagawa ni Juan ang kanyang plano. Sinimulan niyang taniman ang kanilang bukid ng mga butil mula sa mahiwagang sako. Habang hinuhulog niya ang mga butil sa lupa, isang matinding pakiramdam ng responsibilidad at tuwa ang nararamdaman niya. Ito na ang simula, bulong niya sa sarili. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong baryo. Si Aling Maria, na nasa tabi niya, ay nakamasid habang nagtatanim si Juan. Anak, napakaganda ng mga plano mo. Hindi ko inakala na ang dating Juan Tamad na walang pakialam, ay magiging ganito kasipag at mapagmalasakit, sabi ng kanyang ina, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Juan habang inihuhulog ang huling butil ng palay sa lupa. Inay, natutunan ko na po ang halaga ng pagbibigay at pagtulong sa iba. Dati, iniisip ko lang ang sarili ko, pero ngayon, alam kong ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung ano ang naiipon mo, kundi sa kung ano ang naibabahagi mo. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na tumubo ang mga palay. Sa bawat araw na nagdaraan, nagiging mas luntian at masagana ang bukirin ni Juan. Namangha ang buong baryo sa bilis ng paglaki ng mga palay, ang mga butil ay malalaki, at kumikislap sa araw. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Juan habang minamasdan ang kanyang ani. Napakabilis ng lahat. Isang hapon, dumalaw ang ilan sa kanyang mga kapitbahay upang tignan ang kanyang taniman. Juan, ano ang iyong sikreto? Ang bilis at ang ganda ng iyong palay, sabi ni Mang Nestor, na nakatingin sa bukirin. Ngumiti si Juan at sinagot ang kanyang mga kapitbahay. Hindi ito sikreto, Mang Nestor. Ang lahat ng ito ay dahil sa mahiwagang palay na binigay ng isang kaibigan. Pero higit pa doon, ito ay dahil sa pagtutulungan natin.
At dahil dito, nais kong ipamahagi ang biyayang ito sa inyo. Nagulat si Mang Nestor at ang iba pang mga kapitbahay. Ipamamahagi mo ang iyong ani, Juan. Hindi mo ba gagamitin para yumaman? Umiling si Juan. Hindi ko kailangan ng kayamanan para lamang sa sarili ko. Ang ani na ito ay para sa ating lahat. Lahat tayo ay dapat makinabang, lalo na ang mga nangangailangan. Gusto kong makatulong, dahil ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi. Nang dumating ang panahon ng anihan, si Juan ang nanguna sa pag-aani ng mga palay. Ang bawat butil na kanyang inani ay ibinahagi niya sa bawat kapitbahay. Hindi niya nilimot ang mga mahihirap, lalo na ang mga walang makain. Nagpakalat siya ng mga sako ng bigas sa buong baryo, at lahat ay nabiyayaan. Juan, maraming salamat sa iyong kabaitan, sabi ni Aling Linda, isa sa mga kapitbahay na nahihirapan sa buhay. Hindi ko alam kung paano kami makakaraos kung hindi dahil sa iyo. Ngumiti si Juan. Walang anuman, Aling Linda. Lahat tayo ay dapat magtulungan. Kung hindi ko ito ibabahagi, mawawala rin ang kahalagahan ng palay na ito. At isa pa, hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa suporta ng bawat isa sa atin. Habang tumatagal, patuloy na bumabalik ang palay pagkatapos ng bawat anihan. Hindi ito natutuyo o nasisira kahit na dumating ang mga bagyo o init ng araw. Ang palay ay tila may sariling buhay, muling tumutubo at nagbibigay ng masaganang ani, na siya namang ikinamangha ng buong komunidad. Dahil dito, mas naging kilala si Juan hindi lamang sa kanilang baryo kundi sa mga kalapit na lugar. Hindi na siya tinatawag na Juan Tamad. Sa halip, siya na ngayon ay kilala bilang Juan Masipag at Mapagbigay. Ang kanyang kabutihan ay kumalat sa buong bayan, at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nakakarinig nito. Isang araw, habang nagpapahinga si Juan sa kanyang duyan sa ilalim ng puno ng bayabas, lumapit sa kanya si Aling Maria. Anak, alam mo bang marami ka nang natulungan? Ang iyong palay ay naging sagot sa kagutuman ng maraming tao. Tumingin si Juan sa kanyang ina, may ngiti sa kanyang mga labi. Opo, inay. Natutunan ko na po na ang pinakamagandang yaman ay hindi nakikita sa dami ng salapi o mga ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan nating tumulong at magbahagi sa kapwa. At higit sa lahat, natutunan ko po na ang pagsisikap at kabutihan ang magdadala ng tunay na tagumpay. Anak, ikaw na talaga ang inspirasyon ng ating baryo. Hindi ko na maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa'yo, sagot ni Aling Maria, habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Juan ang malawak na taniman ng palay, naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging tamad na walang ginagawa hanggang sa maging masipag at mapagbigay. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at kasiyahan, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa alam niyang marami siyang natutulungan. Ang kwento ni Juan at ng kanyang mahiwagang palay ay naging alamat sa buong bayan, nagsisilbing paalala sa lahat na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa sariling kayamanan. Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kakayahang magbigay, magtulungan, at mag-alaga ng kapwa. Sa puso ni Juan, alam niyang ang kanyang misyon ay hindi pa natatapos, ito ang simula ng isang mas magandang buhay para sa kanilang komunidad, dahil sa biyaya ng mahiwagang palay na patuloy na magbibigay ng ani sa mga susunod na henerasyon. At sa ilalim ng puno ng bayabas, kung saan siya dati nakahiga at naghihintay ng biyaya, si Juan ay nakatayo ngayon bilang simbolo ng sipag, kabutihan, at pag-asa para sa lahat ng tao sa kanilang baryo.